Mga boss, kung pamilyar kayo sa solar, malamang narinig nyo na ang PWM at MPPT na charge controller. Pero ang tanong, ano nga ba ang PWM at MPPT? Pareho lang ba sila? O may nasasayang kang power na hindi mo alam? Sa totoo lang mga boss, marami ang nag-aakala na pareho lang ang dalawang yan. Pareho lang daw charge controller, pareho lang daw ng trabaho. Pero ang hindi nila alam, may malaking difference sa performance. Simulan natin sa PWM. Ang PWM o Pulse Width Modulation ay isang simpleng charge controller. Ang ginagawa nito ay kinoconnect niya diretso ang solar panel papunta sa battery. Halimbawa, kung ang solar panel mo ay 18 volts at ang battery mo ay 12 volts, ibababa niya agad ang voltahe para tumugma sa battery. Ang problema dito, hindi niya ginagamit ang buong power ng solar panel. Ibig sabihin, may parte ng energy na nasasayang. Ngayon, punta naman tayo sa MPPT. Ang MPPT o Maximum Power Point Tracking ay mas advanced na klase ng charge controller. Hindi lang siya basta nagko-connect, nagko-convert pa siya ng power. Kinukuha niya ang maximum power ng solar panel at kino-convert niya ito para maging mas mataas na charging current. Sa madaling salita, kung ano ang kayang ibigay ng solar panel mo, sinusulit niya talaga. Kaya kung mapapansin nyo, mas mabilis mag-charge ang MPPT kumpara sa PWM. Ngayon, alin ang mas maganda? Kung maliit lang ang setup mo at gusto mong makatipid, pwede na ang PWM. Pero kung gusto mong masulit ang solar panel mo, lalo na kung 60 watts pataas, mas recommended ang MPPT. Dahil sa MPPT, mas marami kang makukuhang energy, mas mabilis ang charging at mas efficient ang buong system mo. Sa madaling salita, PWM mura pero may sayang na power. MPPT mas mahal pero mas sulit. Ngayon mga boss, alam na natin kung ano ang PWM at MPPT. Pero ang tanong, ano nga ba ang mangyayari kung mali ang napili mong solar charge controller? Kasi sa totoo lang, hindi lang ito simpleng pagpili ng mura o mahal. May epekto ito sa performance ng buong solar setup mo. Halimbawa, kung gumagamit ka ng PWM sa isang medyo malakas na solar panel, hindi mo talaga masusulit ang buong power nito. Bakit? Kasi ang PWM, direkta lang niyang kinokonek ang panel sa battery. Gaya nga ng sabi ko kanina, kung ang panel mo ay 18 volts at ang battery mo ay 12 volts, ibababa niya agad ang voltahe nito. At doon pa lang, may power ka nang nasasayang. Ngayon, isipin mo, may 100 watts kang solar panel. Pero dahil PWM ang gamit mo, parang nasa 70 hanggang 80 watts lang ang napapakinabangan mo. Yung natitirang power, sayang, hindi mo na nagagamit. Pero kung MPPT ang gamit mo, iba ang nangyayari. Kasi ang MPPT, kinukuha niya ang maximum power ng panel. Tapos, kino-convert niya ito para maging bagay sa battery. Kaya kahit 18 volts ang panel mo, mapapakinabangan mo pa rin ang halos buong power nito. Sa madaling salita, mas efficient siya at masulit ang solar panel mo. Pero syempre, may kapalit yan. Mas mahal ang MPPT kumpara sa PWM. Kaya hindi rin siya para sa lahat. Kung maliit lang ang setup mo, halimbawa ilaw lang o clip fan, pwede na ang PWM. Pero kung medyo malaki na ang setup mo, mas recommended na ang MPPT. Kasi sa long term, mas marami kang makukuhang energy at mas mabilis babalik ang ginastos mo. Ngayon, may isa pang dapat mong malaman. Hindi lahat ng binebenta online na MPPT ay totoong MPPT. Oo mga boss, maraming fake. Mukha lang MPPT sa labas, pero ang loob, PWM lang pala. Kaya kung bibili ka, siguraduhin mo na legit ang kukunin mo. Dahil kung hindi, akala mo naka-upgrade ka na, pero wala rin palang pinagkaiba. Sa huli mga boss, hindi lang ito tungkol sa presyo. Hindi porket mas mura, yun na ang mas okay. At hindi rin porket mas mahal, yun na agad ang kailangan mo. Ang importante, tama ang charge controller mo sa setup mo. Kasi doon nakasalalay ang performance, efficiency at lifespan ng buong system mo. Ngayon naman, pag-usapan natin ang isang bagay na madalas maloko ang mga beginners. Paano mo malalaman kung ang nabili mong MPPT ay totoong MPPT o fake? Kasi sa totoo lang, maraming binebenta online na nakalagay MPPT. Pero ang laman, PWM lang pala. At sayang ang pera mo kung ganun. Ngayon, ito ang mga paraan para malaman mo kung legit ang MPPT mo. Una, tingnan mo ang presyo. Kung ang MPPT na nakita mo ay sobrang mura, halimbawa nasa 100, 200 o 300 pesos lang, magduda ka na. Kasi ang totoong MPPT, may mas komplikadong circuit. Hindi siya kayang ibenta ng ganong kamura. Pangalawa, tingnan mo ang size at weight. Ang tunay na MPPT, karaniwan mas malaki at mas mabigat. Bakit? Kasi may mga components yan sa loob na nagko-convert ng power. Kung maliit lang siya at parang PWM lang ang itsura, malaki ang chance na fake yan. Pangatlo, tingnan mo ang specs. Ang totoong MPPT, kadalasan may wide input voltage at malinaw na conversion specs. Kung ang nakalagay lang ay 12 volts, 24 volts auto, tapos walang detalye, magduda ka na. Pang-apat,
actual performance. Kung pareho lang ang charging speed ng MPPT mo at PWM, malamang hindi yan tunay na MPPT kasi dapat mas mabilis ang MPPT. At panghuli, tingnan mo ang brand. Mas safe kung kilala ang brand at may magagandang reviews. Iwas ka sa sobrang generic na walang pangalan. Sa madaling salita mga boss, hindi lahat ng nakasulat na MPPT ay totoo. Minsan, marketing lang yan. Kaya bago ka bumili, mag-research ka muna para hindi masayang ang pera mo at para masulit mo talaga ang solar setup mo. Mga boss, kung gusto nyo ng ganitong klaseng content, i-comment nyo lang sa ibaba kung anong topic ang gusto nyong isunod natin. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang tips and tutorials. O paano mga boss, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa panonood.